Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang magandang pangyayari sa Davao City na kung saan naipakita na naman ang Duterte legacy, yung leadership ng mga Duterte. Okay, dito sa post ni Sas Rugando Sasut, sabi niya, "Long live Davao City, keep it up." So ano ito ang magandang pangyayari sa Davao City? Davao City, under the leadership of Mayor Sebastian Basti Duterte, ranked first in economic dynamism and infrastructure among highly urbanized cities in Visayas and Mindanao, according to the latest Cities and Municipalities Competitiveness Index conducted by the Department of Trade and Industry. Okay? So first, Tacloban, Visayas. So, Romualdez versus Duterte. So, nirank ng DTI ang mga cities and municipalities nangungunang Davao. Although hindi nakalagay dito ang ranking ng Tacloban, but sure, natalo ang Tacloban. So, sinong mas magaling na leader? Kayo na ang humusga. Yung Cities and Municipalities Competitiveness Index or CMCI, yung results, Davao City is the most competitive in economic dynamism, scoring 7.54. And in infrastructure with a score of 8.44. So, pinakamataas. The city has consistently ranked in the top 10 of the most competitive, highly urbanized cities since 2015. So, tagal na. That's 9 years, 2015. This year, it ranked 7th out of 33 highly urbanized cities with its overall score improving from 49.08 in 2023 to 49.83 in 2004. Okay? So, additionally, Davao City ranked first in areas such as information and communications technology, online payment facilities, land use plan, disaster risk reduction plan, local risk assessment, and compliance with national directives and adherence to the Anti-Red Tape Authority. Okay. So, ito na po. Sabi dito sa post is, Davaoenos, this is where your taxes go. May ginagawa, may resulta, may patutunguhan. Duterte style of leadership. Okay. Binasa ko ang mga comments, Nakakatuwa yung mga comments. Dito, si Yudrek Manuba. Sabi dito, kung nasa Davao lang ang Philippine Stock Exchange, comparable talaga sa Singapore. Okay? So, may mga replies. Sabi, ang wish ko maging federalism na. Nakalimutan naman ang federalism. Agree. So, maraming nag-agree. Okay, ito. Maganda. Si Nawaf Makaayan. Naikot ko na buong Mindanao at ang mga main cities nito at ang layo talaga sa Davao City pagdating sa infrastructure. Roads nila, quality talaga. Sa iba, basta lang naipatayo, bahala na sa Batman. Sa ibang city like Cagayan de Oro City, poros mukha ng politiko, keso pa project kuno nila. Sa Davao, wala. Trabaho lang. Wow, ang galing naman ito. Walang mga paepal, walang mga mukha. So may mga nag-comment nga taga Cagayan de Oro. Sabi, that is true. Sabi ni Angelita Sideño. No cited name in the project because it's people's money. Congratulations, Davaoenos. God bless Davao. Diba nung presidente pa si Tatay Digong, pinapaalis niya yung mga tarpaulin.
paglalagay ng mukha ng mga politiko. Si VP Sara, nung DepEd Secretary pa siya, pag bisita niya sa mga eskwela, nakikita niya yung mga tarpaulin, pinapatanggal niya, huwag niyong ilagay yung mukha ko dyan, ayaw ko niyan. So the same thing with Baste. Ayaw niya, si Mayor Baste, ayaw niyang mailagay ang mukha niya sa mga project sa Davao City. Ganun ang dapat. Okay, si Dai Sitan, sabi niya, here in Davao, wala ka makita mukha ng mga Duterte or name nila. Okay. Andrea Nicole Macarandan, Lubusan, sabi niya, wahahaha. Tama, muulan lang kadyot o kusog grabe na baha sa Cagayan de Oro. Daghan kayo nawong ni Suan og Rodriguez, murag ilang kwarta ang gigamit kada lingi nimo, ilang mga nawong murag gipang atay. So Bisaya ito. So taga Bisaa, taga Cagayan de Oro siguro ito, may dalawang pangalan ng congressman na binanggit niya. Kaliwat kanan daw ang mga mukha nila, parang kanilang project talaga, but in reality these are people's money. Okay? So si Joey Nail Nakalaban Prado, oo, puro baha ang Cagayan de Oro, sister. Di pa na-address yung problema na iyan. Grabe, nakakatakot ang Cagayan de Oro dahil konti, parang Metro Manila, konting ulan lang, magbaha na. Grabe yung mga tarpaulin ng mga politiko. Every 100 meters may mga tarpaulin na naglalagay yung mga project nila, lalo na itong mga flood control projects na ito, wala ring nangyayari. Okay, si Christy Villami Lopez, proven and tested namin ang mga Duterte, ay taga Davao ito. Magaling na leader talaga, kaya loyal supporter talaga kaming mga tao taga Davao sa pamilya Duterte. So may nag-reply, sabi niya si Beth Gimuto, mauna nga di na kinanglan og kalaban kay di naman gihapon mo daog. Mao ang suyaan gyud kaayo sila sa mga Nograles. So wala nang makakalaban pa, wala nang makakaansit sa mga Duterte sa Davao dahil ito talagang aksyon, makikita mo yung bunga. Okay. Speaking of PRRD, kitang-kita ko kung paano umunlad dito sa Mindanao, lalo na sa kanayunan sa mga kabundukan. Nung una, ang hirap ng mga daanan. Kaya lang pag-upo ni Tatay Digong, na simento yung mga pinupuntahan ko noon na mga farms, mga pinapasyalan ko mga lugar, hirap na hirap. Ang kalsada ngayon, puro simentado. So, yun ang legacy ni President Duterte na hindi, ako personal, hindi ko makalimutan yung infrastructure. Okay, may bagong bridge, yung longest bridge in Mindanao, Pangil Bay Bridge. Diyan sa Pagadian ba yan? Usamis? Sinimulan niya ni PRRD. Ngayon, natapos, inaugurasyon ni PBBM, itinuloy lang niya. But then, to me, ang credit goes to PRRD dahil siya ang nagsimula. So, madali na lang magbiyahe ngayon dahil dati, magsakay ka pa ng barge. I think, mga ilang oras yun, isang oras ata. Sasakay ka pa, magpamay. Ngayon, wala na. Ilang minutes na lang, makapunta ka na sa Usamis ba yun? O Pagadian? I'm not sure. Kasi paminsan-minsan lang ako magbiyahe niyan. Kaya lang napakalaking tulong yung mga infrastruktura na sinimulan ni PRRD. Ganyan din pala sa Davao City, ginagawa ng kanyang anak. Like father, like son. Okay? So, kay VP Sara naman, hintayin natin na uupo siya na siya ang mag-i-implement ng project. Kasi ngayon, Vice President siya.
ano lang, tumutulong lang, mga social services, binawasan pa ang kanyang pundo. So, I don't know kung sana sa Senado madagdagan ang pundo ng Vice President para mas maraming matulungan yung mga nangangailangan. So, mabuhay ang mga Duterte, Davao City, Nilampaso, ang Tacloban City. So, challenge ito sa mga leadership ng Tacloban na pakita ang matinong uri ng governance.